bawat tao ay may kani-kanyang reason kung bakit siya sumali sa negosyong ito. Sa akin kasi I had been longing in searching for a business or a way by which I could earn higher than my salary before. And yun yung hinahanap-hanap ko, and it took me many years. Many years of search, many years of trials and errors before Crowd One came into my life. And ito yung gusto kong i-share. I hope this would encourage you. There is no hype included. In fact, hindi ko pa sinama sa presentation yung mga project ko ngayon na real estate. Dahil ayaw kong sabihin nyo na hinahype ko kayo. I would just want to be truthful about me. And I would just want to show you kung ano yung pwedeng nagawa ng Crowd One sa aking buhay that it could do to you even more. Kasi yung potential ko, medyo mahina ako sa online, hindi ako masyado doon sa pag-manipulate ng Zoom, paano ba yun kung maingay, and until such time, tinatawagan ko yung mga younger generation, paano ba to, and the younger generation will teach me. Kaya nag-aaral din ako doon sa kahit hindi Crowd One member, basta mga young generation. Yun yung ating mga pambato ngayon. So kailangan kaibiganin natin yung mga 18 years old to 35 years old. Yan. So mukhang bata na tayo ngayon kahit tayo ay senior citizen na. Yeah. So for information, this is the real me. Nagmula ako sa isang malayong baryo ng aming munisipyo at barangay sa Walayan, Takadang, Tibungan, Benguet. Ito'y mararating mo kung maglakad ka kasi walang kalsada, walang road access sa aming baryo. It will take you around 8 to 10 hours para marating mo yung sitio ko. By hiking kasi walang kalsada, walang pwedeng sasakyan maliban kung may eroplano or may helicopter ka or may chopper ka. So this is where I come from. Nagmula ako dito ako nag-aral ng elementary hanggat natapos ko yung grade 6 and I went to high school. That's the time I got out of my barangay. But from time to time I have been visiting. This guy on my left is my grandfather. Ito yung si Daiso. At ito naman yun yung tatay ko nung medyo younger pa siya kasi ngayon matanda na siya. This picture was taken when I was still in high school. Yan. So my parents wanted me to get educated. Gusto nila akong mag-aral kahit mahirap yung buhay. Sabi ng tatay ko, mangutang lang ako, makapag-aral ka lang at magtrabaho ka lang sa isang government office. And yun yung kaniyang pangarap for me. And the good thing with that is I also wanted to study. So tuloy-tuloy nag-aral ako hanggat sa nag-working student ako, hanggat napunta ako doon sa seminary. Kasi seminary kasi medyo may support yung mission sa yung mga tuition. Kaya gusto ko doon kasi free tuition. Tapos medyo hindi masyadong hirap yung parents ko. And hindi ako nagtagal doon 3 years after. Nalipat din ako sa St. Louis, sa Baguio City. So I finished my college at St. Louis University. Pumasok muna ako sa commerce pero yung parents ko, yung benefactors ko, yung supporters ko, ayaw yung commerce kasi teaching daw ang madaling i-hire. So I quitted. I only spent 1 semester in the commerce department and I shifted to education. So I landed into bachelor's degree and secondary education major in English. Yeah. So yun, nakalimutan ko nang mag-English ngayon. Mula nung nag-Crowd One ako, talagang ibang salita ko eh. Noon medyo okay yung English ko noon, dadaan sa ilong. Ladies and gentlemen, yung mga tipong ganon. Pero ngayon medyo hindi na, nakakalimutan ko lalong-lalo na pag nakikinig ko yung mga Chinese, mga Koreans na nagsasalita. Wow, grabe, iba itong energy nila. So this was me when I was a teacher. At bilang teacher, I work so hard, I work day and night for promotions, for
for step increments, for promotion in the ranks. So until such time, medyo pag naka-uniforme ka, maganda naman si uniforme, nakangiti ka. Pero what people do not know is deep inside of you, meron kang nararamdaman na hindi nila alam. So sa time na yon, I was smiling in front of them. But inside of me, I was hurting because I need more income, I need more money in order to achieve my dreams. Kahit kasi guro ako noon, ambisyoso pa din. Kaya kahit guro that since 2010, nagpa-part-time pa din ako sa network marketing. Yeah. And doon ako nabibigyan ng idea na bakit mas maganda pala pag kumita ka at least kahit 1% sa effort ng 100 people rather than for you to be earning 100% of your own effort. Kahit nga ganon, teacher pa din ako. So hanggat nag-exam ako, pumasa ako ng principal test noong 2006. Pero sabi nila, kunin mo na itong item sa school mo. Yeah, ng principal. Dumating pa rin yung time, ayaw ko. Ayaw kong kunin kasi may hinahanap akong iba. Until such time, medyo pagod na ako, 2013, I finally tendered my early retirement from education. Ano yung gusto kong gawin? Magnegosyo. Yun yung nasa isip ko. So I enter into business so that I become a big man and become rich and become so full of finances, have time freedom. Wow, grabe. Oh, wow. So yun yung pangarap ko. So I am 53 now. When I tendered my retirement, I was only 46. So that was how many years already that have passed since my retirement? 7 years. So in the span of 7 years, I tried to recapitulate kung ano ba yung nangyari sa time na yon. Since 2013 na nag-retire ako. So 2013 to 2014, I tried network marketing. So I participated. I attended seminars. I attended trainings, product demos. Grabe. But at the end of the year, I was still broke. So I said, wow, maybe network marketing may not for me. Or maybe it's just not my time this year. So I continued 2014, 2015 with network marketing pero dinagdagan ko ng konting insurance. So nag-training ako, nag-agent ako sa isang insurance company just to augment, then just to expand my understanding as how the financial market works. Yeah. So it was great. I passed and I have some clients. The problem was, at the end of the year, I was still broke. So I said, a lot of trainings, even in the insurance companies, just like in the DepEd, I thought in the insurance there are no trainings. But my manager kept on calling me every Monday. Mr. Deso, where are you? You should have performance. You should have at least one client in a month. If you do not have one client, how are you scheduled? Oh, grabe. So sabi ko, I retired because I want peace of mind and I want to rest. And why is this person seemingly pressuring me? So ako lang yun, isip ko lang yun. I'm not saying anything against insurance companies. They are good and they are great. Ano? So 2015 to 2016, networking pa din. Hindi pa rin nawawala si networking sa akin. Pero dinagdagan ko ng real estate pagka part-time agent ko. So kung minsan nakakabinta, kung minsan wala, how many months, yung income mo last 3 months, ubos na, wala pa rin. And I ended broke. Why? Insurance agents nga lang, hindi ako developer kasi wala nga akong capital. Saan ba kukunin ng isang teacher ang kanyang pera pagdating doon sa tinatawag natin na capital? Wala talaga. So 2016, 2017, pag merge ko tong dalawa, yeah. So pinagpatuloy ko pa rin si network marketing. Pero sinubukan ko yung tinatawag nilang investment na kikita ka, wala kang ginagawa, yung mga tipong ganon na alam kong parang alanganin, pero sinubukan ko pa din. So, nangutang ng pera, sumugal, nag-refer ng tao para may commission, para ganun siya. So, yun yung nangyari sa time na yun. Broke pa din at lalong lumaki yung utang ko. Dahil nga, ang daming palpak doon. Yeah, 2016, 2017.
ang nangyayari sa akin is medyo matindi. Ito ay isang kasaysayan ng buhay ko na ang tanging pag-asa ko lang ay survival. In at least within that year, 2016-2017, I did not die. At least I survived. Pero yung utang ko na dati, lumulubo dahil may interest yun. So it is becoming high, becoming high, becoming high. Oh wow, medyo nakaluwang ako ng konti noong 2017-2018. Lalong-lalo na nung lumaro ako sa iba't ibang company ng cryptocurrency. At least 21 companies in my portfolio, and each of the company meron akong maliit na amount doon sa crypto na yon. Hindi kasi malaki. Kung malaki siguro, hindi ko alam kung natalo ng todo or nanalo. So, at the same time, I've been into network marketing. So, sa time na yun, nagni-network pa din ako kahit sa companies ng cryptocurrency. Pwedeng mag-network ako sa isang cryptocurrency, mag-network din ako sa isa. Then, part-time real estate pa din. Yan. So, yun yung dati kong ginagawa. Pero at the end of the year, still broke pa din. At yung utang ko, umabot na ng 2 million, mahigit. Yan. It wasn't a joke. So, 2018-2019, yung sa network marketing company, sabi ko sa sarili ko, product user na lang ako. Ayaw ko nang mag-network, mag-use na lang ako. And then, pumasok ako sa isang digital stock na maliit pa rin yung aking linagay doon. Kasi nga, maliit yung pera ko. Tapos, patuloy ko pa rin pag-ahinti ng realty. So, grabe. Medyo may income konti. Kung minsan manalo sa crypto, kung minsan matalo. And take note sa akin, still broke pa din. At lumalaki pa din yung utang ko. Nababayaran yung iba, napapalitan ulit. So, it was this time, 2018-2019, noong medyo nagkakomplikado din yung buhay ko because we entered into a separation agreement with my wife. Sa asawa ko dati. So, we separated actually. We signed a formal agreement between us only because when we married each other, it's between us. But it is without, the consent of others. So, yun. So, family challenge. In early 2019, early part of 2019, I was still broke. I was still searching for something. I said, maybe I should settle only into real estate. So, the real estate talaga yung last option ko. Wala sa product, walang mag-join. May nag-join pero product user din na tulad ko. Kaya sabi ko, ano na lang, realty na lang. Maghanap ako ng financer para mas maganda sana. Mag-develop ako ng real estate. Pero wala kasing capital, zero. So kaya sabi ko, wow, grabe na to. It was that time na wala na akong magawa. Nag-join ako ng mga trainings sa mga breakthrough. Sa mga I am success. Yung mga breakthrough, yung mga anong trainings na kinakandak ng mga international at local. And I have attended such trainings kasi sabi ko, I have to prepare myself dahil bakit ako'y broke. Nabasa ko naman yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Nabasa ko naman yung mga libro ni Karen Dale. Nabasa ko naman yung mga libro ni Jim Rohn. Yung mga tipong ginagamit nila sa training. Nag-train naman ako sa Network 21 system. For many years, I had been into trainings. Yet, I am broke. Kaya that year, sabi ko, kung may mag-i-invite sa akin ng network marketing, ayaw ko na. Yeah. It was that time na dumating ang crowd one. Yun yung July 10 of 2019. Before July 10, yung pangalan ko included na. Yung nag-sponsor sa akin. Hindi niya sinabi sa akin. Ang sinabi niya lang, ano ang email mo? So yung email ko, binigay ko sa kanya, hindi ko alam, in-encode pala. Ayaw ko kasi hindi ko naintindihan. Ano ba yan? Ano ba namang online na yan? Ano ba namang networking yan? So I was so skeptical. I was so negative in the beginning and I was so doubtful na ano ba to? So I tried to search. I investigated. Ano ba yung founder nito? Saan ba nagmula ito? And I came to know of some data na iba naman yung nakapangalan sa website nila. Paano to? Yeah. Hindi ko alam na pwede palang ipangalan mo sa akin. Kung ako ay isang shareholder ng company, pwedeng ako yung nakapangalan lang doon sa website mo.
Okay, so it went on. Search went on, search went on. And wala kasi akong choice. Kahit medyo doubtful pa din sa umpisa, I have already tendered my decision and I said, I am now decided to do crowd one. So sa time na yun, nakalimutan ko na si real estate. May tumatawag, may house inlet doon na binibinta ng mura. Yeah, I do not have time for that. So may nag-invite ng kasal. I did not attend. Yung may uncle namin na namatay sa malayong baryo, hindi ako pumunta dahil isang reason malayo, pangalawang reason, nagbibil nga ako muna. Anyway, andun yung tatay ko, andun yung mga pinsan ko na asikaso doon sa patay. So at least naman, linibing nila na kahit wala ako. So I'm grateful for that. That is the goodness of the people in the baryo. So ito, sabi ko, kung ito yung solusyon sa aking financial challenge, then I have to commit myself. Yun talaga. And good thing kasi ito nakikita ko kasi after na nag-retire ako, after 7 years of my retirement, nakikita ko yung tatay ko. He is now already 82 years old. Pareho pa din. The same place, Walayan, Takadang, Kibungan, Benguet. Ang nagbago lang sa kanya yung edad. So he turns 82. He was younger din sa putong pinakita ko kanina. Yeah. So that's life. So nobody knows. Oh, yan. So sabi ko, okay. Ito yung taga Netherlands, itong sa kanan ko, ito yung si Sir Edinop na nag-introduce ng crowd one sa isang taga Baguio. Ito yung taga Baguio, yung medyo din parang queen ang dating. Kung minsan nakasunglass yan, kung minsan ang taray, kung minsan mabait, kung minsan pinapagalitan ka din. Pero ang kagandahan, nagpapasalamat ako hanggang ngayon dahil pinakita niya ang crowd one sa akin. So it was Sir Edinop who came to Baguio na nag-explain nung dalawang beses. So nakita ko yung overview, sabi ko, okay, if the principle, the business model works, then it's okay. And sana mag-materialize yung mga concepts na yan. Kasi sabi niya, Mr. Aurelio, do you want to turn your smartphone into an ATM machine? Something like that. Yun yung tono. Sabi ko, sino bang may ayaw? Siyempre, hinahanap ko pera. 2.2 million. 2.5 million pambayad ko ng old na utang ko. Kasi kung hindi ko yan mabayaran agad, lulubo at lulubo yung interest kasi may 10%, may 8%. Yun yung mga kinakagat ko nung nagki-crypto ako eh. Kaya kinuho kayong nahipira ng tao. Sinasabi ko, trader ako eh. Yeah. So, basically yun. And true enough, tuloy-tuloy lang yun. July 10, 2019, I decided to join. Tignan niyo yung figure ko, hindi dumaan yung label ko doon sa team leader 1, 2, 3, nalampasan. Bakit? Ano ba yung explanatory doon? Doon sa kanan ko, yun pala, may mga spillover doon na nauna, na doon sa, nag-include sila doon sa pangalan ko, may maraming nag-join na tig-white, kasi nag-umpisa sila puro white, iilan lamang yung titanium noon. Saka na lang sila nag-upgrade. Kaya nung nag-build ako, siyempre nakita ko may 3,000 na points. 3,000 business points doon sa kanan. Kaya nag-build ako doon sa kaliwa. Sinama ko yung mga leaders. Yung mga matitinding leaders ngayon sa Trinidad ngayon. Sila yung mga kasama ko. Mga 10 kami na nakahilira sa isang linya. O isang team tayo. Tulungan tayo. Teamwork tayo. So tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy. Nakita ko yung account ko, bakit nakalagay yung points doon sa magkabilaan, hindi pa nagre-reflect ang income ko. Tinanong ko sa sponsor ko, ay, hindi ko rin alam, sabi na. So tinignan ko doon sa terms and conditions, doon sa loob, sabi niya, you must have at least one direct on each leg, one on the right, one on the left. Nakita ko doon sa settings. Kasi ini-explore lang namin noon, walang magtuturo. Sabi kasi ng foreigner noon na sponsor natin, sabi nila, explore your back office. It's all in the back office. So, yun yung good thing kasi hindi nila tinuro lahat sa amin noong una. So, nag-explore kami doon sa back office. Nakita ko, pag isip mo pala sa kanan, maglalagay doon yung income mo. So, we set on the right.
Nag-input ako sa right, nag-clear lahat-lahat yung points. Hindi siya nagiging team leader 1, 2, 3. Okay, lumampas sila, pumunta agad-agad doon sa coordinator 1 star. Kasi diretso yung points. Minsanan kasi yun na linagyan ko yung right. Okay? Hanggat sa hindi ko namamalayan na ubos na pala yung akala kong strong league sa right. Yun lang yung time na parang strong siya. Pero noong nagtrabaho yung 10 leader, wala na, ubos. So, nagiging weak ko na hanggang ngayon, yung dating strong. So, kung makikita ko, 9 days later, naging coordinator 1 yung account ko. Tuloy-tuloy na yan. A few days, 12 days later, coordinator 2, then 8 days later, coordinator 3, hanggat tuloy-tuloy yan. Bakit kaya tuloy-tuloy yon? Dahil tuloy-tuloy yung aking presentation ng aking negosyo. It was not so perfect. Maaring may mali nung nagsisimula ako. Pero I admit that I was wrong. And I admit that I have to rectify because ito ay bagong negosyo at kailangang aralin natin lahat. Hindi nang iisa ang leader na mag-aaral. Dahil pag mali siya, mali tayong lahat. Dapat, kahit mali yung sponsor mo, dapat tama ka. Yun yung ginawa ko. So I did not listen kung ano yung sinasabi ng iba doon sa social media na mali-mali. Sinasabi ng iba, kikita ka, wala kang ginagawa. Hindi pwede yan sa network marketing, dapat may gagawin ka. Kung wala kang gagawin, wala talaga. Yun yung paniniwala ko dahil matagal na ako sa network marketing. Yan, bonus lang yun kung may bonus ng company. So sabi ko, process pa din, percent. And you know what? In a few days later, nagiging manager 1 ako. Ito yung sa Manila Paper, yung tatak. Manager 1, Aurelio Daiso, guest speaker ng Crowd 1 sa bandang lugar ng Banawi. Ladies and gentlemen, yun lang ay pinapakita ko yung consistency na from nag-start ako, tuloy-tuloy lang yung aking pag-share. So sabi nila, mag-shift ka sa mindset mo na tayo ngayon ay kailangang mag-adapt sa technology advance. Kasi sa technology advance, pwede kang sasabay, pwede kang maiwan. Si Nokia, hindi siya nag-agree doon sa proposal noon ng high-tech. Ngayon, naiwan siya. Ngayon, kung hindi tayo sasabay sa technology advance, pwede tayong maiwan, pwede akong maiwan. So, there is no such thing as nauna ka, nahuli ka. Sa negosyo natin, lahat ay nag-uumpisa kasi ang hangarin na forefront of technology. Walang huli. Dahil bukas may bago, lahat ng bago sa technology, salo ni Crowd1. Bakit? Meron siyang malaking crowd. Kaya yung mga companies na yan, technology companies na yan, in order for them not to spend from advertising, from TV, from billboards, from newspapers, yun na lang. Mag-partner na lang kay Crowd1, silyaduhan na lang ang kontrata. Upang sa gayon, anong profit ang para sa atin na pagkahatian natin. Ako yung product provider, ikaw yung marketer. Yeah. So the Crowd1 has the crowd. In the crowd are the customers. They are now the sellers. So, yun yung model na ginawa ng Crowd1, kaya napakagaling niya. Walang tatalo dyan. Kung may gagaya, medyo mahuhuli ng konti kasi nauna si Crowd1. And Crowd1 is always on the forefront of technology. Yan, hindi yan magpapahuli. So, gawa ko yan, tuloy-tuloy ko yan. Hanggat nag-manager 1, so nakita niyo man yung nakatatak doon sa booth kanina. Manila Paper yung gamit namin nung nagsisimula kami. And that's part of the process na ginawa namin. And hindi kami tumitigil doon sa training. Ano ba yung training? Sa company, usually sa leaders, meron silang webinars everyday. Meron mga internal trainings din sa ating company by a world-renowned, world-class speaker na book author by background, at the same time an encourager in the international. Ang pangalan niya is Peter Jacobson, and he is going to speak at 8 o'clock mamaya sa ating webinar. Kung meron kang link, if it is provided by you, by your reader, then you can listen because this is now adding on into your confidence as an entrepreneur. It will now add on sa kakayahan mo bilang isang entrepreneur. And isang hindi ko makalimutan sa kanya nung sinabi niya, you have to change the way you think. Because everything you have
is dependent on the way you think. Yeah. So if you are going to abide by the laws of the universe, yan. So mga training ba ni Jan Calov, parang manibago tayo eh. Dati naman yan natin napapakinggan. Parang review lang. Review lang lahat-lahat. So rinireview natin, ladies and gentlemen. Ito kami. Oh. Sa time na yun, I was manager to a star. Yung invite ko na to, isang president ngayon, she was also manager to Star. So magkapareha kami ng level. Yung sponsor sa namin sa time na yon, she was director 3, he was director 1 Star. Kasi nagsisimula tayong Pilipinas noon na to join Crowd 1. That was September 6 of 2019. So magdadalawang buwan na kami dito sa time na to when we personally met Mr. Jacobson sa Manila. Sa Rockwell ito, sa Makati. Yan. So yan siya. So ang isang hindi ko malimutan nung sinabi niya, never take instructions from a person who can take you to the next level. Huwag mo siyang pakinggan kasi hindi na kanya kayang dalhin sa next level mo. Ayan. So if I have listened to my fellow teacher who is advising me not to get out from teaching, pareho rin kami. 10 kaming teacher. If you are going to divide the salary of the 10 teachers, then we have the same money. So I started to surround myself with these people, with this kind of people, and I tried to revive my confidence as to the potential that is given me by my creator na pwede pala akong makakreate ng opportunities. Yeah. So we are given the full potential. So tuloy-tuloy lang. And sabi ni Peter Jacobson, you have to get out of your comfort zone. Yan. So, there are times na mula dito sa amin sa La Trinidad, before lockdown pa kasi ito, na mga photos na to, before lockdown lahat ito, had been moving from one place to another. So, pumunta kami ng iba't ibang sulok ng Cordillera. So, inuna namin ang Cordillera kasi ang hangarin namin to let the Cordillerans also taste the advantages of the technology, advanced digital marketing online na kahit tayo ay behind. Yan. So, mga nag-join dyan, kung may 10 nag-attend, pwedeng may 3 nag-join, ganun lang siya. And hindi kami nagpapa-apekto kung ilan ang mag-join. Importante, na-educate namin yung tao. Yan. So, tuloy-tuloy lang. We just have to keep the fire burning, the energy going. And hanggat yung ngiti mo ay darating sa tinga mo, then the time will come. Si blessings mo aapol sa iyo because you are now, yung universe kasi gustong-gusto ka niya dahil winiwil ka mo yung blessing eh. Hindi mo inaayawan. And that's the great thing about our business is the law of nature. Ladies and gentlemen, ito yung nangyayari. Kaya sinishare ko, I am not sharing this because I want you to join. I'm sharing this because I want you to catch the vision. When you catch the vision of helping people, of using this model, this movement to elevate their life, then that is a great intention. Yeah. So sabi dito, sharing the vision with passion. Yun na yung amin. Mga directors in above, usually ganyan na yung mga passion nila. When I was director 2, I was already okay with my income. When I was director 3, I said, no more building Crowd 1. I will just perform whatever is required so that I will get my monthly residual and I will get my daily. But when I attended webinars, when I attended trainings in the internet with our network director, Sir Peter Jacobson, and with the other leaders in the international, I was motivated every day. When the ambassador to a star told me, you do a little bit more, you commit a little bit more, you think a little bit more, a little bit more. Then I said, wow, I was supposed to delay my promotion. But you know what? These people, they are nagging my back. They are a little bit pushing me. And I say, wow, so go, let's go. We can do it. And everybody can do it, my dear friends. That we share it with passion and build relationship with one another together kasi everyone achieves more. So, ang ating negosyo kasi is teamwork. Pag walang teamwork at parang hambugan lang, tapos yung pinapakita mong income, hindi naman sa'yo,
Hindi namin ginagawa yan. Yung pinipakita lang namin is the real one. Hindi pa rin namin pinapakita yung total computation ng kabuuan ng income namin dahil pagpakita namin yun, maraming hindi maniniwala. Kasi napakalaking halaga. Yeah. So kung ano man yung naririnig natin sa YouTube, yung mga testimonies na kumita ng ganon-ganon, that's correct. And even more. Dahil yung baka yung pinagbasihan lang nila, yung crowd bonus lang yun. So, totoo yun. Yeah. Ladies and gentlemen, ito. Nabanggit ko kanina, kaya nung before lockdown, todo bigay kami. Yeah. So from that managerial level, ladies and gentlemen, ay hindi ko inakala na ako'y maging director. So ano yung parang movement namin noon? Lahat tayo, go manager. Go manager, go manager, go manager. Sa pagmamanager ng mga organization, makikita mo, wow, director. Ibig sabihin, meron ng at least 7 na manager sa isang leg at meron ng 3 sa isang leg or meron ng 5 manager sa magkabilaan. If that happens, if that is healthy, there are people being promoted in the team, then automatically you go there without dreaming for it. Hindi mo yan dinidream maging director, pwedeng hindi. Automatic yan, it's given. Kung yung ginagawa mo, pagtulong sa mga team that they will be rising up in ranks, rising up, encouraging them, guiding them. Hindi naman sa pagbibigay ng pera. Kasi mula nung nag-build ako, there was nothing given to me. I only started Crowd One with 6,000 during that time. Kasi 6,000 noon, hindi 6,600. 6,000 during my time. Humiram ako sa sponsor ko ng 6,000 pero the following week binayaran ko. And I did never ask them for more. Because I know that when I ask them for more, if they give me that, that's only short time. But when I build the business and I create the residual income, that's for me. Lagi kong sinasabi yan. Yung iba kasi parang dahil presidente ka, hinihingan ka na ng maraming support, hindi ganyan ang Crowd One. Ang atin, tuturuan lang natin yung mga tao to dream. Then we motivate them to bring out the best in them. Kasi kahit binigyan ka ng 50,000, if you will not use it properly, what does that 50,000 do to you? It is tantamount to nothing equivalent. But when you work and become director, then you have more than 30,000 a month. Sa'yo na yan. Walang kukuhan yan. At pagtataas pa yung residual, tataas pa yan lalo. And more and more. So sabi ko, wow, grabe. First time ko itong na-qualify doon sa time na yon ng Tinian Cruz. Yung travel sa Europe during 2019 qualifying period ng mga directors. So sabi ko, first time ko nang mag-travel to. Unfortunately, nung naglakad kami ng visa namin, we were denied at the time. So sabi namin, it's not time for us to travel. Medyo mukhang biglaan din ito kasi parang biglang from a frustrated person into an elevated one. So sabi ko, sige, para medyo maghanda-handa din ako sa susunod. Yeah. So until such time na itong travel na to it was distracted by our pandemic. And hindi na kami nakapag-travel, ladies and gentlemen. And mahirap pa dyan, when I was Director One Star, yun nga, Director One Star, nagka-pandemic pa, so hindi ka pwedeng lumabas, sa bahay ka lang. So ano yung ginawa namin noon? Sabi ng mentors natin sa Netherlands, follow the system, work the business with the system. So ano yung part ng system? Yun yung papakita mo ng negosyo, of course, siguro sa Facebook or siguro kahit saan. Pero kung hindi mo kayang ipakita, saan mo pwede? Sa daily webinar. Dahil sa daily webinar, namumotivate sila ng mga international leaders na papakita yung negosyo ng Crowd One. So doon natin sila ipapa-attend. Ibig sabihin, kung meron kang invite na isa sa isang malalayong lugar in one setting, they can attend the presentation. Kaya sabi ko, kailangan palang baguhin natin yung mindset na tayo yung pupunta doon sa lugar. Dahil nga online, pwede na silang makinig. Ang challenge nga lang sa ibang lugar, signal, internet connection. Pero sabi ng iba, kung may interest talaga yung tao, hahanap siya ng lugar na may internet connection. So yung iba pumupunta doon sa bukid
hindi ko mabanggit-banggit yung bukid noon. Yung pumupunta siya doon para mag-claim ng noon bago, Crowd 1 Rewards, ngayon loyalty points. Pero, wow, if there's a will, there's a way. Mahanap natin yan. So, makikita natin yung mga iba't ibang tao sa internet. Si Sir Edino, wow, I have great respect with that guy because he's a president one star and he is my mentor. So everything he says, I listen. And itong si Darren is our streamline team. Sabi natin streamline team kasi hindi kay structure pero he is part of the Crowd 1 family. Yeah? So we have some speakers here. We have Mr. Angelo Black. Hindi rin natin siya nasa structure pero maganda pa rin na makinig na tayo sa kanya because he is part of the Crowd 1 family. At lahat naman doon sa international, yung objective natin is to encourage one another. Yan. And sometimes ako kahit president ako, kahit coordinator yung speaker, kung minsan meron akong marinig sa kanya na nakaka-encourage. Kaya there are some words na pwedeng mag-touch sa invite mo. Maaring hindi ikaw kasi nasanay ka dahil sa network marketing, pero maaring para sa invite mo. Yan. So, yun yung challenge. Pero we accepted the challenge. So we do the 6 p.m. webinar sa ating team. And yun yung nag-udyok sa atin na i-maintain natin yung alas 6 natin para sa ganon pwede tayong mag-invite ng ating mga kapwa Pilipino. Yan. Kasi sa international kasi gagamitin natin yung English. Yun yung disadvantage. So pag foreigner yung invite natin, ipa-attend natin sila doon sa international webinar. Ladies and gentlemen, ganito man yung challenge, hindi pa rin kami talagang naglalak sa bahay. May time na kailangan din mag-eyebrow to eyebrow sa mga team at kailangan meet natin ng leaders paminsan-minsan kasi personal touches mas mas effective kung minsan. Kaya there are times na binibisit ko pa rin yung team sa malalayong lugar tulad nito. Mga young generation of builders na nagsawa rin sa traditional na multi-level marketing at binary. Kaya sila pinasok nila yung grupo nila sa Crowd 1 dahil nakita nila yung potential is mas long term kasi yung effort nila ay hindi masasayang. Minsan lang na gawin mo talagang magsubok ka, gawin mo ito ng kahit sabihin natin kasi online ngayon 2 to 3 years makikita natin ang result. Grabe. So, napapansin din nila yon. Kasi sa past companies, puro hype lang daw. Yaba, power, ganun lang daw. Pero dito, real money. Yes. So, at Santiago City, there was time din na we have met the group there and the leaders in Santiago City. Doon din namin nagamit yung si Life Trends when we book our hotel at Zen Hotel. So, itong venue namin sa Zen Hotel ito sa Santiago City. And we met with at least more than 50 leaders and they are so excited about the business. In many of them in this session, they are now actively sharing the business there. Even they are coordinators, some are still team leaders, they are still excited about the future of business. When I see their group chat, they always post the future is bright. And that is true, that is correctly enough. So, ang parang lang, nakikita ko tuloy-tuloy lang. Kahit nasa bahay ka, every opportunity, gawin mo. Kasi sabi nga sa trainings natin, consistency breeds momentum. Kung tuloy-tuloy ka lang at may speed ka at hindi ka titigil. Yung parang challenges mo na struggles, masishorten yung struggle mo. Kasi pag dinidelay mo yan, lalong dinidelay mo yan at ini-entertain mo yung mga reasons ng family, relatives or mga negatibo sa labas, ini-entertain mo sila, ina-analyze mo, tendency is madidelay yung success mo. Hindi ka rin mawawala sa Crowd 1 kasi walang mawawala. Walang taong mawawala. Madidelay lang yung success mo. So ito, tuloy-tuloy lang, walang hinto. Kahit sinong kinakausap, sinishare pa rin ang Crowd 1. Meron tayong calling card na nakalagay doon is yung yung
yung QR code, pag-scan na lang nila nang doon sa QR code scanner nila, oh, sign up link na agad. Kung yan ay kakilala mo na matagal nang hindi mo nakikita. Yeah, I have been looking for you but only now I have met you but I'm so busy. May I just give you my bullet card? Yeah. So, yes. Sabi nila, ignore the noise, focus on your work because success kills all discussion. Yan. And I was fortunate enough na when I got my President 1 star last August 25 of 2020, it's already a celebration in my heart. Sabi ko nga kanina, my satisfaction is Director 3 star. Pero si Lord, dahil sa effort ko, binless na ako, mas mataas pa. More than yung naas ko na prayer. Nung nag-umpisa ako, I had always been praying na sabi ko, God, will you please provide me the right people, the right connections, na yung intention nila ay talagang tutulong sa mga tao upang i-uplift ang kanilang financial situations. Hallelujah. Yung mga prayers ko na yun naging totoo, ladies and gentlemen, hindi siya joke. And I was so passionately enough na sabi ko, wow, grabe ito. It's more than enough. It's more than enough. So, kung tayo magtrabaho, it's worth it. Hindi madali maging president, I am telling you. Hindi siya madali. But when you work for it, alam nyo, it was 2019 nag-umpisa ako. Hindi tayo nagsabay. So, when you do it consistently, 2 to 3 years from now, you can be president or even more. Sa Korea nga, may nag-president ng 6 weeks lang. Napakabilis. Hindi ko kaya yun kung ako. Matagal ako talaga. So, in our team, syempre, tuloy-tuloy lang. Of course, sabi nila, kikita ka muna. Kung minsan, yan ay reason lang. Di ba? So, sige, kikita ako muna. So, ang gawin mo, tuloy-tuloy para at least mag-rank up ka, mag-succeed ka. Sabi nga nila, success kills all discussions. Wala nang dapat pag-usapan. So, pag ayaw, okay. Pag gusto, ayos. Yes. Kung hindi mag-join ngayon, mag-join next year. Yung hindi mag-join next year, mag-join after 2 years. Ganyan lang yan. So, hindi lang sabay-sabay. Ito yung despedida ng isang newly promoted president natin. Yung mataba sa taas. Yung red in shirt, yun yung asawa niya. Yung naman sa kaliwa, yun yung sponsor niya na auntie niya by blood. So, yan yung si President Ron Laquiso. Ito si President Joliet. Ito yung newly promoted. Kaya nag-invite siya and we went. So, may galing pang Tabok. Si John Mocati, kasali doon. Si Duin, Joel Pengtayon ng Mountain Province, kasama dyan. Mga managers yun from Tabok. Okay, so kumain kami ng buffet. Tapos sa isang araw, nagbanding ulit kami sa mga directors. Ganyan lang. So, nabago na. Yung banding namin, hindi na pag-i-invite. Ito ay just to share something about the beauty of life when God is blessing us so huge, and there's nothing wrong sharing the blessing that is shared to us. So ito, hindi ko inakala na ako ay maging presidente ng Crowd1. Ako'y nagmula sa team na walang utang. Ito ay team walang utang, is a Philippine team that started way back in 2019. Sa time na yon kasi ang daming tao, ang reason nila para hindi mag-join kay Crowd1 ay maraming utang. So sabi namin, kung ang reason mo not to join ay maraming utang, pwede mo ring gamitin yan as reason for you to join. So we want to prove that if you do it consistently, so focus with speed, with passion, sharing the vision, with the intention of lifting up the financial status of other people, then you will now realize na itong Crowd1 business na to ay isang solusyon sa inyong pinansyal na pangangailangan upang yung mga utang mo ay mabayaran. I am saying this, it's not only by theory. I am telling this, it's because we did it ourselves.
Ito yung mga tao na nakabayad na ng utang sa aming lugar, na kung saan yung utang nila ay hindi lamang hundreds of thousands pero millions. Dito sa kaliwa ko, yung pinakamalaking utang is 3.5 million yung kanyang utang. Dahil yung 600,000 na utang niya, isinanglanan yung lupa, yung lupa niya at saka yung simpleng bahay niya noon. And umabot siya ng 2 million. Yun yung redeemable cost ng kanyang property. At meron pa siyang utang sa iba. Take note. At early stage of his business, hindi pa siya president noon, bayad na yon yung mga utang niya. And siya na ngayon yung nag-build ng isang residential house na ideal house niya na is a demonstration ng kanyang Crowd One business. Kaya that is a 4-story building with mezzanine. Pag sa amin, 5-story na yon. And it is occupying 200 square meter floor area na yun ginagawa na ngayon dito. And she already give more than half of the price. So malaking halaga din yun. Letter M na maraming S. Yes. So itong isang ito yung kamag-anak niya na isang president din. Nakabayad din siya ng at least more than 2 million yung kanyang utang before Crowd One. So she is now happy enough to become part of Crowd One, and she is forever thankful sa kanyang auntie niya. Dito sa gitna yung may sasakyan, ito yung sasakyan na linabas niya noong July of 2020 sa Isabela Casa. Ito ay from Mountain Province, migrated to Tabuk, and now building his house, Crowd One headquarters ng kanyang team sa Tabuk. Pangalan niya is Miguel Agimzawan, and she is now director to Star. So ang utang niya dati is more than 1 million. She was indebted with 1 point something doon sa isang traditional na stockist ng isang local company. Yan. And Crowd One yung nakatulong sa kanya. Ito sa baba niya is director to Star din, was able to pay yung utang niya more than 300,000. So medyo mas maliit yung kanyang utang, pero para sa kanya is laking pasalamat niya dahil nakita niya kay Crowd One at na-share ng kanyang kapatid na si Ronda Quezon. So ito yun. And below, ito naman yung ibang mga directors, hindi ko nakuha yung mga photos ng iba. Sabi nila, wala sila kasing dating utang. So I interviewed them this morning. Ano yung masasabi ko sa iyo? Siyempre, yung isa, yung Aida Budong, Director One Star, kapatid ko to. Ayaw ang network noon, lagi niya akong ina-advise na hinto ka na dyan, hanap ka na ng trabaho mo, mga ganyang bagay ba. Kasi she was very religious in working in her job in the mission doon sa simbahan nila. And good news kasi kahit ayaw niya, nag-attend pa rin sa presentation namin sa Trinidad, and she joined. And now, she is Director One Star kasi napasama siya doon sa top 10 leaders. Yan, noong nagsisimula kami. And another one who was so skeptical in the beginning was our secretary sa past digital marketing na pinanggalingan ko. And she is very good in online marketing, and she is very good in the digital market. Kaya nung nag-sign up siya, sabi niya, hindi ako sigurado pero subukan ko nga. Pero nung sinubukan niya, nakalagay siya doon sa top 10 na leaders doon sa taas. Tuloy-tuloy yung mga bato ng mga leaders doon sa spillover sa kanyang isang leg. Ang tinatrabaho na nilang isa na lang leg. Pwedeng mangyari yon kung yung sponsor mo so active at nag-uumpisa pa. Pero pag yung sponsor mo ay president na, medyo mahirap yun siguro pa isa-isa. Kasi tinatamad na yung mga successful na. Mag-invite, hindi gaano. Siyempre, pag nagsisimula ka, gusto mo maraming directs. Yan. So, Director 2 Star na siya ngayon. Ang sabi niya, nung nag-Crowd One, wala siyang utang. So ngayon, siya na ang nagpapautang, nagpapahiram. So, yun, nagpapahiram sa mga trusted persons niya. Yan din yung kapatid ko. Nagpapahiram din sa mga relatives niya. Okay, so kahit pa konti-konti, pwedeng magpahiram, pwedeng magbigay. So ito yung
nangyayari sa team, marami pang kwento sa ating team na pwede natin isiwalat sa susunod na ating testimony. Pero this is a show coming from my heart, and this is what Crowd One has done in my life. Daming bagay na nabago. Siyempre, nabayaran ko yung utang ko. Yung mga tao na naniwala noong nag-uumpisa kami ay mga taong nag-harvest na ngayon. Of course, you have nothing to harvest kung wala kang itatanim. So at first, you really need to undergo the process, share the vision, invite more people in webinars. Talagang medyo may challenge din talaga. Pero it's worth it kung ikaw ay nag-level up na to director pataas. And we are so grateful sa organization ko, sa team Walang Utang, under my team, sa Aurelio 1. Ito yung username ko. At least nakikita ninyo pag may recognition buong mundo. Kasi kahit papano, hindi naman tayo nawawala doon sa top 100 buong mundo. So, paggamat yung mga nasa top ay mga Chinese, mga Koreans, pero doon sa mga mabababang ranggo, andun tayo sa line of 5, kung minsan sa line of 7, kung minsan malapit na sa line of 100. Basta at least nasa top 100 tayo. So meron akong 2 president sa aking organization. Meron akong 8 director 2 star. Meron akong 3 na director 3 star. At merong 27 na director 1 star. At there are hundreds of managers. Of course, under the hundreds of managers are thousands of coordinators and team leaders. Saan matatagpuan yon? Sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi mo sila mahahagilap kung minsan kasi yung iba napadpad sa Hong Kong, yung iba napadpad sa Switzerland, yung iba napadpad doon sa Italy, yung iba nasa Israel. Konti-konti bawat bansa, pero yun ang Pilipino. Tayo ay kalat sa buong mundo at pag tayo ang susi na ginamit ng ating Creator in order to remind these people that they have to dream. Hindi must not be imprisoned by their employers. They will not be hooked into the job trick. Sabi nga ng mga negosyante, sabi na parang masakit nung ako ay isang teacher. Sabi nila, yung first salary daw, ito daw yung first na bribe na ibibigay ng inyong boss. Salary is the first bribe that is given to you by your employer. Yeah. So when I was a teacher, yung salary ko that time was 22,000 pesos. Gross yun. So yung take home ko, yung mga, kung minsan is 15,000. So kung minsan 17,000. Kung may loan ako, aabot lang ng 10,000 or 7,000 yung take home. Pero kahit sabihin natin makakasave ako ng 10,000, in a year, I was able to save 120,000. In 10 years, I will be saving at least 1.2 million sa teaching career ko. In 20 years, I will be saving. That is my life teaching. Then I will save 2.4 million. Ang dream ko, hindi naman pang 2.4. Yun nga lang duplex na binibili ko sa Baguio, hindi pa bayad yon. That is 6.8 million. And pag picture ka, medyo mahirap i-realize yung dream na yon. Kahit yung bahay lang, hindi naman yun ang ultimate dream. Yun lang ay susi sa pagkuha ng dream mo para meron kang magagamit para hindi ka stress kung saan ka matutulog, saan ka mag-u-online. At least for at least relax. And masasabi mo, grabe kay Crowd One, nabibigyan na ako ng financial freedom, ng time freedom, at yung pangarap ko lumalawak, yung huway ko lumalalim. Kasi ang dati-dati na huway ko lang is makabayad ng utang. Akala ko yun lang. Nung nakabayad na ako ng utang, may lumalim pa. Bakit? Kaya kailangang bayaran ko ang utang ko. Para meron akong financial freedom, meron akong time freedom. Bakit kailangang meron kang time freedom at financial freedom? Para at least meron akong more time para sa mga family ko, sa anak ko, at meron akong more finances sa aking family. Kaya every time sabi ng anak ko na nag-aaral pa, meron ka bang extra cash for my tuition? Automatic yung transfer sa bank account doon sa online, sa eskwelahan.
Meron bang pang-allowance, pambili ng ganito? O automatic yan transfer sa kanilang wallet doon sa cryptocurrency tapos kino-convert na nila ng piso. So kahit na sa malayo ka, hindi na magiging problema yung pag-transfer ng pera ngayon. So yan yung mga bagay na nakukuha natin sa ating tinatawag na pag-build ng ating residual income. Hindi lang yung day-to-day income kasi pag yung day-to-day income, pag lahat huminto, saan ka kukuha ng income? Kay Crowd1, pag na-build mo yung residual, kahit sabihin na natin huminto na lahat yung network mo, pero nag-level up ka naman, ibig sabihin, gumamit ka lang doon sa mga produkto. Yung mga leaders mo, gumamit lang sila ng mga produkto. Ginagamit lang naman natin eh. Yeah, di ba? So, tuloy-tuloy pa din yung monthly mo. Pero, I tell you, kahit sasabihin mo sa mga downline mo, hinto ka. Ayaw nila. Bakit? Gusto din nilang maging direktor. Yung mga managers sa ibaba nila, gusto din nilang maging direktor. Walang isang gustong hanggang team leader lang. And take note, walang ganyan. Kung talagang satisfied sila as team leader, talagang wala siyang malaking why. So ladies and gentlemen, nakadami na ako. And I have taken this afternoon to share my testimony dahil hindi naman araw-araw na isi-share ko ito ngayon lang. And sa susunod, of course, focus tayo sa ibang area ng ating negosyo. So, tignan ko sa chat natin kung meron kayong tanong, pwede kayong magtanong. Sasagutin pa rin natin sa question and answer. Ladies and gentlemen, you are welcome. Pakisulat lang sa chat natin any question. Okay. You can see. Sa chat natin. And the chat box. Do we have... Okay, so mag-out ako doon. And mag-focus tayo na ngayon. Kung merong tanong, tignan ko nga yung mga chat natin. Kung merong mga tanong dito. Yeah. Yes. Sabi ng isang presidente na debt free. Yeah. So, yun yung si JKB Butangan. Yun yung isang President One Star natin who also paid her debts in Crowd1. Yeah. So, yan ay maganda. Wow! Isang chat ng ating taga Santiago City. So, ando doon siya nung pumunta tayo ng Zen Hotel. Isang leader, si Severo Guillermo. Yeah. Good afternoon. Hi, from Isabela. Yeah. So, wow. Oh, yes. Team Isabela, sabi ni Sir Jerry. Yes, I know also Sir Jerry. Isang committed din yan na leader ng Santiago City, ng Quirino. Yeah. Yes. Okay. Sabi ni Love Mahatan, agree siya doon sa a little bit more. Yes, yes. A little bit push up. Ayan. Hindi lang natin pagagalitan yung tao. Pinupush up lang natin. Bakit natin ini-stress na dapat niyang bigyang pansin yung kanyang dream. Yung ating ginagawa sa Crowd1, hindi sa para makita ng tao na tayo'y umaangat. Pero para sa ating mga dreams. So focus tayo sa dream and we can achieve our dream when we do a little bit more. A little bit more, push a little bit more. So, yan. Okay. So, that's great. Tama ka, kapatid. And tingnan nga natin mga comments dito. Takadang boy. Takadang boy, sabi ng taga Pangasinan. Yeah. Si Sir Melchior Malyari. Ano din yan? Manager One Star.
Taga DepEd din na kasama ko sa DepEd. Talagang sa DepEd matindi yung trabaho lalo na ngayon na virtual lessons na nag-aaral tayo online. It's more workable. It's more workaholic sa DepEd ngayon. Ang hihirap pa ng mga lessons na ituturo sa mga bata. Kung babalikan ko yung subject ko noon na English, pag ngayon ko balikan ko yung English, bagsak ako eh. Yan. So, grabe. Ay. So, he is originally coming from Tungay, din nag-migrate. Sama Diamond yun. Nag-migrate sa Pangasinan. Kaya pala medyo naintindihan na yung salita namin. Then nag-join siya online because of siya mismo yung nag-research kung feasible ba itong Crowd One. And good thing is gumawa siya ng kanyang Facebook page na doon niya pina-plug in yung kanyang team hanggat naka-manager 1 siya. So siya yung isang nag-sign up sa aking link online tulad din ni Emmanuel Adato sa Cavite o sa online lang siya nag-sign. So hindi kami nag-meet ng personal. Si Malyari, he was able to come to Baguio last 2019 pa nung kasa-sign up. Part-time kasi yung kanya kasi teacher. Alam niyo yung teacher, kung yung negosyante na mga invite ko full-time mga yan, yung teacher kaya ano eh, kung minsan iilan yung teacher na ano na magda-director kasi yung time nila very limited. Yung kasi mga president dito full-time talaga yan. Yung nag-president na isa full-time din. Yung director to na iba, part-time yung si Ma'am Jenny. Si Ma'am Jenny lang yung part-time na yung digital secretary namin. Siyempre, ano yan, maraming connection sa isang company at maraming kakilala sa online. At wala siyang record sa nakaraan. Hindi siya networker dati. Kaya maganda yung flow ng kanyang business papuntang Director 3 na yan. At tuloy-tuloy. Mas magaling siya sa akin sa totoo lang sa online. Kanya sa time na yon nag-focus siya doon as secretary ng isang company. Kaya yun yung reason na medyo nag-delay ng konti yung kanyang success. Pero kagandahan kay Crowd One, mababalikan pa rin natin yung ating organization. Walang mawawala. Kung ano yung pinaghirapan natin, nag-income tayo sa crowd bonus. Yung points, gagamitin ulit yun para ma-promote tayo sa residual. So, paulit-ulit na magamit yung iangat ang kanilang estado sa pinansyal. Kasi pag aangat ang estado sa pinansyal, susunod lahat yung ating mga ibang pangangailangan. So, with this, thank you very much. Great Sunday to one and all. I speak blessings to everyone, to your business, to your family, the people you love, sa lahat ng mga makakasalamuhan natin, sa negosyo natin, we speak blessings unto them. Okay. So, hanggang dito na lamang at maraming salamat mula dito kay Rida Iso, President One Star at Ma'am Ronda Kiso. No, Ma'am Ronda. Okay. So, sunod ulit. Ikaw din.